Si Kitaro Sato ay isang 4 na taong gulang na batang lalaki na seryoso at medyo mature para sa kanyang edad, pero hindi naman siya laging ganito. Nakatira siya noon sa kanyang mga magulang hanggang ang kanyang ina, na nagdusa ng postpartum disorder, ay nagpasya na iwan siya sa kanyang ama. Hiniling niya sa kanya na alagaan ang kanyang sarili, at sabik siyang sumang-ayon, hindi alam na siya ay iiwanan. Gayunpaman, naging mapang-abuso ang kanyang ama, kaya kinailangan niyang tumakas sa kanya sa edad na 3 at tumira sa isang bahay ampunan. Hindi siya gusto ng ibang bata doon, maliban kina Kazuko at Ryota. Si Kazuko ang unang nagparamdam sa kanya na welcome siya. Tinulungan din niya itong makasama ang ibang mga bata. Tinuruan siya ni Ryota kung paano gumamit ng camera para kunan ng litrato ang mga bituin, at gusto siyang manood ng meteor shower. Naging maayos ang lahat hanggang sa araw na natagpuan siya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay napaka-agresibo, at hiniling na makita siya pagkatapos na makita ang kanyang larawan sa website ng bahay ampunan. Ang mga bata ay natakot sa kanya, at gayon din si Kitaro. Nagpasya siyang tumakas sa bahay ampunan at humanap ng sariling tirahan mag-isa. Dumating siya sa Shimizu apartment complex para makahanap ng tirahan. Kapag nakaayos na siya sa kwarto niya, pumunta siya sa malapit na convenience store para kumuha ng tissue dahil comfort food niya iyon. Madalas kasi ay hindi siya pinapansin ng kanyang ina at ang kanyang pangunahing pangangailangan, kaya nasanay na lang siyang kumain ng tissue. Bumili din siya ng larwang espada kung sakaling may umatake na kaaway. Sa kanyang pag-uwi, gumamit siya ng isang piraso ng tissue para isulat ang kanyang pangalan at idinidikit ito sa kanyang pintuan. Habang ginagawa niya iyon, narinig niyang nag-aaway ang kanyang kapitbahay na si Shindo sa kanyang kasintahan. Si Shindo ay isang manga artist na palaging nawawalan ng oras dahil sa kanyang trabaho at catamaran. Tinawag siyang talunan ng kanyang kasintahan, at nakipaghiwalay sa kanya dahil mayroon siyang maliit na joystick. Lumapit si Kitaro sa kanya at inalok siya ng isang kahon ng tissue para ipakita ang mabuting kalooban. Tinanggap niya ito at tinanong ni Shindo ang mga magulang ni Kitaro. Ipinaalam sa kanya ni Kitaro na mamumuhay siyang mag-isa. Ito ay nakalilito kay Shindo, at hindi ipinaliwanag ni Kitaro ang sitwasyon at bumalik na lang siya sa kwarto niya. Maya-maya, bumalik siya kay Shindo para sabihin sa kanya na walang bathtub ang apartment niya. Ipinaliwanag ni Shindo na ang mga unit ay walang mga bathtub, bagamat ang ilan ay maaaring may shower. May malapit na paligan, at nagpasya si Kitaro na pumunta doon. Sumama sa kanya si Shindo matapos makita ang isang nawawalang bata sa balita, at ayaw niyang maging irresponsibleng nasa hustong gulang na hindi pinapansin ang mga bata. Habang naliligo sila, napahiran ni Kitaro ng shampoo ang kanyang mga mata, at kailangan siyang tulungan ni Shindo. Tinulungan niya itong maghugas ng buhok sa halip na nagpapahayag kay Kitaro na matagal na mula nang may naghugas ng buhok niya. Nagpagulat ito kay Shindo dahil hindi niya ito inaasahan mula sa isang bata. Habang pauwi sila, tinanong ni Shindo si Kitaro kung nasaan ang kanyang mga magulang, at sumagot si Kitaro na wala na sila. Natigilan at masama ang loob ni Shindo sa pagtatanong, kaya nagpasya siyang ibunyag na wala rin siyang mga magulang. Iniisip ni Kitaro na siya ay nag-iisa, na nag-aalala kay Shindo. Tinanong niya kung nalulungkot si Kitaro, ngunit pagkatapos ay nagpasya na hayaan ito at magmadali sa loob dahil masyadong malamig. Kinabukasan, muling pumunta si Kitaro kay Shindo at nakita siya sa bahay. Nagulat siya nang malaman na walang plano si Shindo kahit weekday, kaya umalis siya nang walang sinasabi. Sinusundan siya ni Shindo, gustong malaman kung saan siya pupunta. Habang naglalakad sila, nakita sila ng isang babae mula sa iisang apartment complex, si Mizaki Yakumo, at kinamusta si Kitaro, na binigyan din siya ng tissue box. Ito ang unang pagkakataon na makilala ni Mizaki si Shindo, kaya sa tingin niya ay ito ang ama ni Kitaro dahil magkamukha sila. Mabilis na inalis ni Shindo ang hindi pagkakaunawaan at ipinakilala ang kanyang sarili bilang kapitbahay din. Kalaunan ay naisip niya ang pangyayaring ito pagkarating nila ni Kitaro sa kanilang destinasyon, sa convenience store. Sa palagay niya ay hindi sila magkamukha ni Kitaro, ngunit lahat ng iba sa tindahan ay tila ganoon ang iniisip at nagsisimula itong magpabalisa sa kanya. Sinimulan niyang kalkulahin ang mga taon nang malaman niyang 4 na taong gulang si Kitaro. Naalala niya ang kanyang ex na malamang ay may nangyari dahil lagi nitong nakakalimutang markahan ang kanyang kalendaryo. Nagpanik siya at nagtatanong ng kung ano-anong tanong kay Kitaro.
Nataranta si Kitaro at hiniling sa kanya na ihinto ang pagsunod sa kanya sa paligid, dahil ang ibang mga customer ay napagkakamalan silang mag-ama. Sinabi niya na si Shindo ay hindi katulad ng kanyang ama at lumayo. Nakahinga si Shindo sa narinig. Habang naglalakad pa uwi ay iniisip pa rin ni Shindo kung gaano gamaan ang loob niya, pero iniisip din niya ang kanyang pangungulila, habang si Kitaro ay naiinis pa rin sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Shindo na siya ang gustong mamasyal ngayong araw, ngunit itinutuwid siya ni Kitaro. Gusto lang niyang manood ng TV niya dahil hinihintay pa niya ang pagdating niya. Humingi ng paumanhin si Kitaro sa inasal ng mga customer sa tindahan na napansin niyang maaaring ikinaalarma ni Shindo. Ayaw ni Shindo na maramdaman niyang siya ang may kasalanan, kaya sinubukan niyang maging magalang. Ngunit walang nakikitang problema si Kitaro dahil naniniwala siyang isa siyang feudal lord at si Shindo ang kanyang lingkod. Masakit sa pakiramdam ni Shindo na magkaroon ng anak na ganoon kataas ang ranggo. Nagulat si Shindo at bahagyang naiinis dito pero hinayaan na lang dahil imahinasyon lang ito ng bata. Nang maglaon, nakita niya si Mizaki, na humihingi ng paumanhin para sa kanyang naunang pagkakamali. Alam na niya ngayon na mag-isa sa buhay si Kitaro. Sinabi sa kanya ni Shindo na patuloy niyang iniisip ang nararamdaman ni Kitaro sa buong sitwasyon ng mag-ama, at medyo nag-aalala siya sa kanya ng kaunti. Kinabukasan, nagpunta si Kitaro upang itapon ang basura, at ganoon din ang ginawa ni Shindo sa parehong oras. Nakita nila ang bukas na pinto ni Mizaki at nadatnan siyang nakahandosay sa sahig, at may mga lata ng beer sa paligid niya. Jinaisang siya ni Kitaro, at nagising siyang lasing pa rin. Biglang sumugod si Kitaro sa convenience store, at sinundan siya ni Shindo dahil ayaw niyang mag-isa itong pumunta. Gusto ni Kitaro na kumuha ng yelo para kay Mizaki ng mabilis, at nakabalik sila kaagad. Nagpapasalamat si Mizaki sa kilos ni Kitaro. Hindi nag-iisip ng husto, sinabihan siya ni Kitaro na balutin ito at idiin sa kanyang mga mata, na namamagana dahil sa sobrang pag-iyak niya. Nagulat si Mizaki nang marinig na nasabi ni Kitaro na umiiyak siya. Itinanggi niya ito, gayunpaman, ngunit ipinaalam ni Kitaro sa kanya na ang pag-iyak ay ayos lang at hindi magbabago ang tingin nito sa kanya. Naantig siya rito at nagpapasalamat sa pagiging mabait na tao. Pagkaalis ni Kitaro at Shindo, tinanong ni Shindo si Kitaro kung paano niya nalaman na umiyak si Mizaki at makakatulong ang paglalagay ng yelo. Inihayag ni Kitaro na nasaksihan niya ang maraming matatanda sa kanyang buhay na umiiyak. Isa pa, henyo siya, kaya syempre, alam niya ang mga ganitong bagay. Kinabukasan, nagpa siya si Kitaro na maglinis sa labas ng kanyang pintuan dahil patuloy na nagdudumi ang mga ibon doon. Habang ginagawa niya ito, nakita niya ang isang ibon na malapit ng dam-umi at sinubukan itong hulihin. Natambo siya at sumasakit ang tuhod. Sinusubukan niyang maglagay ng plaster, ngunit natatakot siya. Gayunpaman, nakakuha siya ng lakas ng loob at ginagawa ito. Pumunta siya upang sabihin kay Shindo ang tungkol dito at nakita niyang nasasaktan din siya, na naspray ng kanyang likod. Iniisip ni Shindo kung gusto ni Kitaro na purihin siya, ngunit napahiya si Kitaro at sinabing gusto lang niyang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang kagitingan dahil dati itong nahihirapan. Hiniling ni Shindo sa kanya na tulungan siyang maglagay ng hitang patch kung matapang siya ngayon, at ginawa iyon ni Kitaro. Pagkatapos iguhit ni Shindo si Tana no Salmon, ang paboritong cartoon karakter ni Kitaro, sa isang tuhod. Dahil dito, napakasaya ni Kitaro kaya napangiti siya ng bahagya at tinawag itong isang mahusay na trabaho. Naiwang namangha si Shindo na talagang nakakangiti ang bata, ngunit pagkatapos ay pinagtatalunan nila ang isa pang drawing dahil hindi ito maganda. Sa sandaling iyon, narinig nila ang isang lalaki na nag-doorbell sa silid ni Kitaro. Mukha siyang tulisan at parang hindi naman friendly. Hinarap nila siya, at ito ay isa pa sa kanilang mga kapitbahay, si Tam Arrow, mula sa unang palapag. Mahilig din pala siya sa mga cute na bagay at sobrang friendly kay Kitaro. Nagpasalamat siya sa tissue box at sinubukang yakapin dahil sobrang cute ni Kitaro. Naalarma si Kitaro at inilabas ang kanyang espada para pigilan siya, ngunit walang pakialam si Tam Arrow. Kinaladkad niya sa kamay si Kitaro para pumunta at maglaro sa kwarto niya. Mabilis na sinundan sila ni Shindo sa likod sa pag-aalala. Sa kanyang silid, niregalo ni Tam Arrow kay Kitaro ang isang stuffed toy na Toad Salon. Tinanggap ito ni Kitaro, ngunit binalaan pa rin niya si Tam Arrow na layuan siya dahil hindi niya gusto ang pagmamahal. Natutuwa si Tam Arrow na nagustuhan ni Kitaro ang regalo dahil itatapon na niya ito. Binili niya ito para sa kanyang anak ngunit tinanggihan ito ng ina.
Ibinalik ni Kitaro ang regalo dahil ayaw niyang gamitin bilang pamalit sa anak ni Tam Arrow. Pakiramdam din niya ay magsisinungaling si Tam Arrow sa kanya dahil hindi para sa kanya ang regalo. Napagtanto ni Tam Arrow ang kanyang pagkakamali at humingi ng tawad. Pagkatapos ay bumalik sina Kitaro at Shindo sa kanilang mga silid, at malungkot na tinanong ni Kitaro si Shindo kung ang mga guhit sa kanyang mga plaster ay kasinungalingan din. Tinatanong ni Shindo kung kasinungalingan ba ang ngiti niya nang makita sila. Napahiya si Kitaro at sumagot ng hindi, bago tumakbo sa kanyang silid. Umupo siya sa kanyang upuan at kumakanta ng kanta ng Toad Salmon. Sa gabi, pumunta si Kitaro kay Shindo upang manood muli ng TV. Pinapanood niya si Toad Salmon at kinokopya ang lahat ng sinasabi ni Toad na ikinaiinis ni Shindo. Nagtataka siya kung bakit nahuhumaling si Kitaro sa palabas, gayong hindi naman ito sikat. Kinabukasan, pumunta sila sa bathhouse, at hindi napigilan ni Kitaro ang pagkanta ng Tanemon song. Tinanong ni Shindo kung bakit gusto niya ang palabas, at sinagot ni Kitaro na may espesyal na lugar ito sa kanyang puso. Kahit na hindi maganda or nakakaaliw man lang, hindi niya alam na nakakaaliw pala ang TV. Sa sandaling iyon, isa pang bata, nakasama ng kanyang ama, ang tumangging umuwi. Patuloy siyang umiiyak kaya lumapit si Kitaro para sabihin sa kanya na swerte siya sa may nagmamalasakit sa kanya. Di tulad ni Kitaro, hindi na siya maghahanap ng guidance sa isang TV show kaya magiging maayos ang buhay niya. Tumigil sa pag-iyak ang bata at umalis kasama ang kanyang ama. Napagtanto ni Shindo na gusto ni Kitaro si Toad Salmon dahil nakakatulong ito sa kanyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang i-react, kaya tahimik na lang niyang pinagmamasdan si Kitaro, saka nilinaw sa kanya na hindi na niya kailangan ng guidance mula kay Toad Salmon dahil matanda na siya ngayon. Ngunit isinuot niya ang kanyang kamisete ng patalikod, ibig sabihin ay hindi siya gaanong nasa hustong gulang sa 4 na taong gulang. Kahit papaano, patuloy niyang pinapanood si Toad Salmon sa bahay, at inanunsyo nila na magtatapos na ito sa gabing iyon, na bahagyang ikinalungkot ni Kitaro. Pumunta siya sa kalye para magsimula ng negosyo. Binabayaran niya ang mga dumadaan ng 10 yen bawat isa upang may sagawa ang kanyang pinakamahusay na Toad Salmon impression. Ang catch, kailangan nilang i-enjoy ang performance niya para makuha ang pera. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang ina, na dati ay tila nag-e-enjoy sa kanyang mga pagtatanghal. Mamayang gabi, naghahanda siyang panoorin ang huling yugto ng Toad Salmon. Nagpasya sina Shindo at Tam Arrow na sumama sa kanya para hindi siya malungkot. Dito, nakikiisa rin sila sa pag-uulit ng lahat ng sinasabi ni Toad Salmon. Masaya si Tam Arrow na gawin ito, ngunit wala sa mood si Shindo na nakakainis kay Tam Arrow. Nauwi sila sa pagtatalo, ngunit masaya si Kitaro na nandoon sila at pinapayagan silang bigyan siya ng 10 yen bawat isa. Pagkaalis nila, tinanong ni Shindo si Kitaro kung magiging maayos ba siya sa gabi ngayong tapos na ang palabas. Naniniwala si Kitaro na nasa hustong gulang na siya, kaya magiging maayos siya. Sinusubukan niyang maging maayos sa hating gabi, kahit na naririnig niya si Shindo na humihilik sa dingding. Kumpiyansa siyang malalampasan niya ang gabi nang hindi kasama si Toad Salmon sa TV. Isang gabi, binisita ni Shindo at Kitaro ang paligan at nakitang pansamantala itong sarado. Dismayado si Kitaro dahil mahalaga sa kanya ang personal hygiene. Gayunpaman, walang pakialam si Shindo dahil hindi siya naliligo araw-araw at gusto niya ang amoy ng hindi naliligo. Kinaumagahan, nang ilabas nilang dalawa ang kanilang basura, hiniling ni Kitaro kay Shindo na lumayo sa kanya. Kakaiba ang kinikilos niya at patuloy na pinagmamasdan si Shindo habang papalayo. Kahit na naglalakad sila sa kalye papunta sa convenience store, pinapanood ni Kitaro si Shindo upang matiyak na nananatili siya sa kanyang distansya. Sa tindahan, ibinibigay niya sa cashier ang kanyang pera gamit ang dulo ng kanyang larwang espada at hinihiling na ibalik ang sukli sa parehong paraan. Hiniling din niya kay Shindo na pangasiwaan ang mga transaksyon para sa kanya, habang nakatayo siya sa labas at gumagamit ng telepono para makipag-ugnayan sa kanya. Naiinis si Shindo dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari at pilit siyang nilapitan. Tumalon si Kitaro paatros at ipinaliwanag na hindi pa siya naliligo at ayaw niyang masaktan ang mga tao sa kanyang amoy. Hindi ito nakikita ni Shindo bilang isang malaking bagay, na ikinagalit ni Kitaro dahil napakahalaga sa kanya ng kanyang personal na kalinisan. Si Mizaki ay nanonood sa malapit, at lumakad papunta kay Shindo upang sabihin sa kanya na maging maingat sa kanyang mga salita sa susunod.
Sa tingin niya ay may higit pa sa sitwasyon kaysa sa pagligo. Iniisip niya na si Kitaro ay maaaring nagkaroon ng ilang uri ng trauma na may kaugnayan sa pagiging marumi or hindi naliligo. Natatakot siya na baka kamuhian siya ng mga tao dahil sa kawalan niya ng kalinisan. Umuwi ang dalawa at binisita si Kitaro sa bintana. Nakita siya ni Mizaki na naliligo sa lababo sa kusina. Hiniling niya sa kanya na huwag husgahan siya, dahil sinusubukan niyang maging malinis para hindi siya kamuhian ni Shindo. Dahil dito, nalulungkot si Shindo na wala sa paningin ni Kitaro. Napagdesisyonan niyang palaging samahan si Kitaro sa paligan, na ngayon ay bukas araw-araw. Mula noon, hindi na niya ito kinamumuhian dahil sa hindi niya paliligo ng ilang araw, pero ayaw din niyang makaramdam siya ng masama. Sa kasamaang palad para sa kanya, hiniling ni Kitaro kay Mizaki na samahan siya sa bathhouse sa susunod na araw. Mas masaya kasama ang isang babae. Iniinis nito si Shindo, at si Mizaki, sa kabutihang palad, ay tumanggi dahil mayroon siyang trabaho. Natuwa si Shindo, nagsisimula na siguro siyang mag-alala na mas may riz ang isang bata kaysa sa kanya. Sa gabi, nagpupumilit si Kitaro na makatulog. Natagpuan siya ni Mizaki sa labas na may dalang unan at tinanong kung ano ang mali. Hindi na siya nagsalita at nagpasya na siyang bumalik sa kanyang silid. Kinabukasan, nakita siyang muli ni Mizaki at napansin niya ang mga eyebags sa ilalim ng kanyang mga mata ngunit hindi nagtanong ng kahit ano. Pagbalik niya mula sa trabaho, nakita niyang bukas ang ilaw nito, ibig sabihin ay nahihirapan pa rin siya. Sa umaga, tinanong siya ni Shindo tungkol sa eyebags. Pinutol sila ni Mizaki at inanyayahan si Kitaro sa isang sleepover at sa bathhouse. Tinanggap ito ni Kitaro, at pareho nilang ginagawa ang mga bagay na iyon, ngunit sa susunod na araw, ang kanyang eyebags ay mas malala pa. Bumalik siya sa kanyang silid, at sinabi ni Mizaki kay Shindo na binabangungot si Kitaro, kaya iniiwasan niyang matulog. Tinanong siya ni Shindo tungkol dito, at kinumpirma ito ni Kitaro. Pakiramdam niya ay nahihiya siyang magkaroon ng bangungot. Gayunpaman, noong gabing iyon, nagpasya si Shindo na ilagay ang kanyang futon na mas malapit sa dingding ni Kitaro, at sa wakas ay nakatulog si Kitaro. Dumating ang tagsibol, at nag-iisang pumunta si Kitaro sa kindergarten. Kanina, tinanong ni Shindo kung saan siya pupunta, pero ayaw niyang sabihin dahil ayaw niyang malaman niya. Nagpasya sina Mizaki at Tamero na bisitahin siya ngunit hindi siya mahanap. Nagulat sila nang umalis siya ng mag-isa. Sa paaralan, isang bata na nagngangalang Takoya ang nagtanong kay Kitaro kung bakit siya nag-iisa kapag ang lahat ay kasama ang kanilang pamilya. Sinabi sa kanya ni Kitaro na kasama niya ang kanyang mga magulang, ngunit sila ay mga ninja, kaya hindi sila nakikita. Naniniwala si Takoya dito at nasa sabik dito. Hindi nagtagal, nalaman ni Shindo, Mizaki, at Tamero kung saan nagpunta si Kitaro at nagmamadaling pumunta sa paaralan para sa kanyang seremonya sa pagpasok. Hindi siya nagpapakita ng anumang emosyon sa kanilang pagdating, ngunit hiniling niya sa isa sa kanila na ayusin ang kanyang name badge. Sa panahon ng tanghalian, pinag-uusapan ng mga bata ang kanilang mga lunchbox na ginawa ng kanilang mga magulang para sa kanila. Kinukuha ni Kitaro ang mga larawan ng kanilang mga lunchbox para makagawa din siya ng katulad nito. Gumagawa siya ng 1 toneladang tanghalian ng salmon sa susunod na linggo, at humihingi pa ng mga ideya sa mga tao sa convenience store para sa kanyang susunod na tanghalian. Tinutulungan siya ng mga ito na makabuo ng isang bagay, ngunit sa tingin ni Takoya ay hindi ito kasing cool ng toned salmon. Gayunpaman, gustong-gusto ito ni Kitaro dahil ginawa niya ito kasama ang ibang tao at hindi lamang sa kanyang sarili, tulad ng palagi niyang ginagawa. Naghihintay pa nga siya sa tindahan para magpasalamat sa mga taong tumulong sa kanya. Isang araw, nakita ni Kitaro ang isang lalaking namimigay ng mga lobo sa convenience store. Nag-aalala siyang lilipad ang lalaki dala ang lobo. Tiniyak sa kanya ng lalaki na ayos lang siya, ngunit iniisip ni Kitaro na napakapayat niya para gawin ang trabaho dahil baka lumipad siya. Naawa din siya dahil parang wala siyang choice kaya humihingi siya ng higit sa isang lobo para makatulong. Ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na ito ay isang lobo bawat tao. Kaya hinihingi niya ang pula. Umalis siya at bumalik na nakasombrero para humingi ng isa pa. Nakilala siya ng lalaki, ngunit itinanggi ni Kitaro na nakakuha siya ng lobo noon. Napagtanto ng lalaki ang kanyang ginagawa ngunit binigyan siya ng isang asul, na sabi ni Kitaro ay para sa kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Ang pula ay para sa kanyang nakababatang kapatid na babae.
Bumalik siya muli, nakasuot ng salaming pang-araw, at humingi ng pink na lobo para sa kanyang ina. Ang lalaki ay may pag-aalinlangan dahil hindi siya sigurado kung ang isang ina ay gusto ng isang lobo. Na-offend si Kitaro at humingi ng paumanhin sa lalaki sa kanyang pagkakasala sa lahat ng ina sa mundo. Nagpa siya ang lalaki na bigyan siya ng lobo para mawala ang problema. Nagbabalik si Kitaro para sa higit pa, nakasuot ng scarf at kahit na gumagawa ng isang impression. Humingi siya ng isang mapusyaw na asul na lobo para sa kanyang ama, na nagpaisip sa lalaki na malapit na siyang bumalik para sa isang lobo para sa kanyang sarili pero hindi bumalik si Kitaro. Pinuntahan niya si Shindo para iguhit ang mga mukha ng isang batang lalaki, isang babae, isang ina, at isang ama sa mga lobo. Ginagawa ito ni Shindo, at nilagyan sila ng label ni Kitaro ng kani-kanilang mga pamagat. Pumunta siya upang maglaro sa parke na nakatali ang mga lobo sa kanyang baywang. Nakita siya ng lalaking nagbebenta ng lobo doon. Halos magalit siya nang makitang itinago ni Kitaro ang lahat ng mga lobo para sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos, nakikita niya ang mga label sa kanila. Nagsimula siyang sumama at pinapanood si Kitaro na naglalaro mag-isa, umaasa na ang mga lobo ay tumagal ng kaunti para hindi masyadong malungkot si Kitaro. Sa araw ng pasukan nang matapos ang araw, sinundo ni Shindo si Kitaro. Nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang editor para sa isang pulong, at nagpa siya si Kitaro na sumama. Ito ay isang awkward na pagpupulong, at ang editor ay hindi gusto ang mga guhit ni Shindo gaya ng dati. Gayunpaman, nakialam si Kitaro dahil sa tingin niya ay maayos ang trabaho ni Shindo at nag-overthink ang editor. Hinahamon pa niya ito na gumuhit ng mas mahusay kung kaya niya. Sinubukan siyang pigilan ni Shindo, ngunit sinenyasan siya ng editor na lumabas ng silid. Pumunta si Shindo sa banyo at iniwan si Kitaro. Tinanong ni Kitaro ang editor kung ano ang nagustuhan niya sa gawa ni Shindo. Sinabi ng editor na gusto niya ang pagkukwento ngunit nais niyang maging isang mas mahusay na artist si Shindo, kaya naman itinulak niya siyang gumawa ng mas mahusay. Nang maglaon, sa kanilang pag-uwi, sinabi ni Kitaro kay Shindo na dapat siyang magsumikap upang maging proud ang kanyang editor. Nagulat si Shindo na nagbago ng panig si Kitaro at ipinaliwanag niya na maaari siyang matanggal sa trabaho. Gayunpaman, ginagawa lamang ito ni Kitaro upang masaklian ang kabutihan ni Shindo sa palagiang paghatid sa kanya sa paaralan at pagsundo sa kanya. Plano rin niyang sundan siya para magtrabaho din sa susunod. Sa susunod, gayunpaman, si Kitaro ay kasing harsh ng editor at sa tingin niya ay hindi sapat ang mga guhit ni Shindo. Sa isang araw, hiniling ni Kitaro kay Tamero na samahan siya sa pamimili. Gusto niyang bumili ng mga nakaistilong damit para sumikat. Pumunta ang dalawa sa mall, at bumili si Kitaro ng damit na gusto niya. Tinanong niya ang lahat sa tindahan kung mukhang maganda ito, at lahat sila ay sumasang-ayon na ganoon nga. Akala ni Tamero ay gustong magpapogi ni Kitaro sa kanyang crush pero gusto pala ni Kitaro na magpahanga sa lahat. Gusto niyang maging kaibigan niya ang lahat para hindi siya kamuhian ng mga ito. Si Tamero, na hindi gusto ng mga tao, ay nagsasabi sa kanya na ang mga close-minded lang ang napupuot sa hindi nila naiintindihan. Kaibigan niya ito kahit na hindi siya isang nakaistilong bata. Isang opisyal ang lumapit sa kanila, naghihinala kay Tamero, at tinanong siya. Ipinagtanggol siya ni Kitaro at tinawag siyang kaibigan, na labis na nagpapasaya kay Tamero at mahigpit niyang niyakap si Kitaro. Sa gabi, pumunta si Kitaro sa club na pinagtatrabahuan ni Mizaki para suportahan siya. Nagulat si Mizaki nang makita siya at tinawag si Shindo para sunduin siya. Samantala, nakuha ni Kitaro ang atensyon ng ibang mga manggagawa at binayaran sila para panoorin siyang gumawa ng mga impresyon kay Tono Salmon. Pansamantala nila siyang kinukuha at pinagbabayad si Shindo ng selection fee para maiuwi siya. Bumisita si Kitaro sa club sa susunod na gabi, na nagsimulang mag-alala kay Mizaki. Sinabi niya sa kanya na huminto sa pagpunta dahil maaari silang mag-bonding sa labas ng trabaho, ngunit nag-aalala si Kitaro na hindi nila magagawa dahil nagpaplano siyang lumayo. Habang sila ay nagba-bonding isang araw, sinabi nito sa kanya na hindi siya magre-renew ng kanyang renta, ngunit pagkatapos ay nagbago ang kanyang isip dahil ayaw niyang mapag-isa nang wala si Kitaro bilang kanyang kapitbahay. Sa kasamaang palad, umalis si Kitaro bago pa niya ito masabi sa kanya at nagtanong kay Shindo kung paano siya makakasama ng mas maraming oras bago siya umalis. Si Shindo ang nagbigay sa kanya ng ideya na bisitahin ang kanyang pinagtatrabahuan.
Tinanong ni Kitaro kung mananatili si Mizaki sa kanya kung patuloy niyang pipiliin siya araw-araw. Naantig si Mizaki at pumayag na manatili sa kanya. Nang maglaon, tinawagan niya si Shindo para sunduin siya, at mas matagal silang nagkasama sa club. Kinabukasan, isinama ni Mizaki si Kitaro sa isang picnic, at sinamahan sila ni Shindo. Gusto ng dalawang matanda na kunan ng litrato si Kitaro, ngunit tumanggi ito at tumakbo hanggang sa mapagod si Shindo. Patuloy siyang hinahabol ni Mizaki at nakakuha ng maraming larawan, ngunit lahat ng mga ito ay hindi nagpapakita ng kanyang mukha. Maya-maya, uuwi na sila. Tinanong ni Shindo si Kitaro kung bakit niya tinakpan ang kanyang mukha sa larawan ng paaralan. Sagot ni Kitaro na hindi niya gusto ang mga larawan ng kanyang mukha. Pero sa totoo lang, natatakot siyang mahanap siya ng kanyang ama. Mula nang mangyari ang insidente sa bahay ampunan, nanumpa siyang hinding-hindi na niya kukunan ng litrato ang sarili, gaano man kasaya ang mga alaala. Kinabukasan, habang naglalakad papuntang paaralan, binigyan ni Shindo si Kitaro ng drawing na ginawa niya sa kanya at kay Mizaki. Naging masaya si Kitaro at pinupuri ito, kahit na sa palagay niya ay nangangailangan pa ito ng higit pang trabaho. Hinihiling pa niya na makulayan ito, at pumayag si Shindo na gawing iyon para sa kanya. Isang araw, may bisita si Kitaro na nagngangalang Ayane, isang babaeng abogado na namamahala sa kanyang account. Gumaganap si Kitaro ng isang kanta para sa kanya, na kunwari ay ikinatuwa niya. Pagkatapos ay naghanda siya ng pagkain para sa kanya, at pagkatapos niyang bigyan siya ng kanyang allowance, binigyan niya siya ng regalo bilang kapalit at nagtanong kung saan nanggaling ang pera. Sinabihan si Ayane sa lahat tungkol kay Kitaro at kung ano ang gagawin niya sa pagbisita nito. Sinabi rin sa kanya na magtatanong siya tungkol sa pera at dapat siyang magsinungaling, na nagsasabing ito ay isang donasyon. Gayunpaman, sa katotohanan, nagmula ito sa life insurance ng ina ni Kitaro. Nasawi na siya, at hindi ito alam ni Kitaro at hindi rin niya dapat sabihin. Masama ang pakiramdam ni Ayane para sa kanya ngunit sinabi pa rin sa kanya na ito ay isang donasyon. Nagpapasalamat si Kitaro, pero hindi siya naniniwala dahil ilang beses na niyang narinig ang parehong sagot. Umaasa siya na maipapahayag niya ang kanyang pasasalamat sa donor kahit na hindi niya ito makilala. Matapos umalis si Ayana at makita ang kanyang senior na naghihintay sa kanya sa labas ng gate, nagtatanong kung ano ang nangyari, kakaiba pa rin ang pakiramdam ni Ayana at tinanong siya kung kailan nila sasabihin kay Kitaro ang totoo. Sinabihan siya ng senior na tumingin sa loob ng bag, at napansin niya ang isang tala-arawan. Inihayag ng senior na si Kitaro ay mas matalino kaysa sa iniisip nila. Sa kabila ng hindi alam ang katotohanan, sa kaibuturan ng mga ito, isang bagay ang natitiyak nila, alam ni Kitaro na ang kanyang allowance ay may kaugnayan sa kanyang ina, kaya naman nagsusulat siya ng isang journal. Isinulat niya ito para marinig niya ang tungkol sa kanya. Gusto niyang malaman nito na maayos ang kalagayan niya at inaalagaan niya ang sarili niya. Gayunpaman, labis na nalungkot si Ayana tungkol dito dahil nagsusumikap si Kitaro nang hindi alam ang katotohanan. Pinipilit siya nitong magdesisyon, mula ngayon, siya na ang magbibigay kay Kitaro ng kanyang allowance. Sa isang araw, binisita ni Kitaro ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Kino, sa kanyang tahanan. Naiwan si Kino sa kasambahay na si Miss Yoshika, at ginagawa niya ang lahat para sa kanya. Banyagang konsepto ito kay Kitaro, lalo na't masyadong dependent si Kino kay Miss Yoshika. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Kitaro sa pangingisda si Kino. Sobra para kay Kino ang paglalakad papunta sa ilog, at humingi siya ng piggy ride mula kay Kitaro. Hinihikayat siya ni Kitaro na maglakad ng mag-isa. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa ilog, at ayaw mang isda ni Kino dahil hindi niya alam kung paano. Hinihikayat siya ni Kitaro na subukan upang siya ay lumaki at makayanan ang kanyang sarili. Sinubukan ito ni Kino at nahuli ang isang crayfish na kinurot ang kanyang daliri. Sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit sinabihan siya ni Kitaro na huminto sa pag-asa ng labis sa mga tao. Sa huli, nakahuli si Kino ng 2 crayfish, at nagpa siya si Kitaro na lutuin nila ang mga ito sa kanyang bahay, kahit na sa tingin ni Kino na ito ay hindi masarap. Sa lugar ni Kitaro, nalilito si Kino kung bakit kailangan nilang magluto ng sarili nilang pagkain. Sa palagay niya, pinakamahusay na bumili sa tindahan or ipagluto ng mga matatanda para sa kanila. Tinanong siya ni Kitaro kung ano ang gagawin niya para mabuhay kung wala siyang matatandang tutulong sa kanya. Hindi maisip ni Kino ang realidad na ito.
Hindi niya gugustuhin na mangyari iyon sa simula pa lang, kaya hinimok siya ni Kitaro na subukan ang kanyang makakaya upang maging independent. Nagiging motivated at excited si Kino. Matagumpay niyang nailuto ang crayfish at sinabihan si Kitaro na kung sakaling makaramdam siya ng kalungkutan, maaari siyang sumama sa pangingisda. Ginagawa nitong emosyonal si Kitaro, at pinasalamatan niya siya para sa alok. Sa ibang araw, sa paaralan, nag-aanay si Kitaro para sa target na pagsasanay sa isang laro ng dodgeball. Hindi niya naiintindihan ang mga patakaran, kaya't siya ay natamba at dumudugo ang kanyang ilong. Hiniling niya kay Shindo na tulungan siyang makabisado ang laro para sa susunod na pagkakataon. Gusto niyang matutong mangsalo, ngunit patuloy siyang natatamaan sa mukha. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang magsanay ng paghagis dahil gusto lang niyang sumalo. Nabigo siya at nataman sa mukha sa susunod na laro sa paaralan. Maging ang kanyang mga kaedad ay nalilito dahil malinaw na hindi niya naiintindihan ang mga patakaran, ngunit wala siyang pakialam. Tinulungan siyang muli ni Shindo na mag-ensayo, ngunit hindi pa rin niya masalo ang bola. Sinabihan siya ni Shindo na umiwas na lang sa bola, pero ayaw itong gawin ni Kitaro. Naniniwala siya na ang pag-iwas sa bowl ang ibinato ng isang kaibigan ay parang pagwawalang bahala sa kanilang mga pagsisikap, at hindi iyon katanggap-tanggap. Inihalin tulad niya ang paglalaro ng dodgeball sa pakikipag-usap. Kung may kausap ka at hindi ka pinapansin ng isang tao, masasaktan ka. Iyon ang nangyari sa kanya noon kapag nagpapakita siya ng drawing sa kanyang ina, at hindi siya pinansin nito. Sinusubukan ni Shindo na aliwin siya sa pamamagitan ng pagtiyak sa kanya na malamang na natanggap ang kanyang mga pagsisikap, kahit na hindi ito nasuklian. Kinabukasan, nagtagumpay si Kitaro sa pagsalo ng bola sa paaralan. Ibinalik niya ito, at nasalo ito ni Kino. Iniisip ni Kino na napakadali nito at nagkomento na kaya niyang gawin ito buong araw. Ito ay nagpapasaya kay Kitaro dahil ang kanyang mga pagsusumikap ay natanggap ng mabuti, kahit na hindi ito ang tungkol sa laro. Isang araw, nang sunduin ni Shindo si Kitaro mula sa paaralan, napagtanto niyang si Kitaro ay may koronang papel sa kanyang ulo. Ang korona ay mula sa isang birthday party na ginawa ng kanyang klase para sa kanya. Nabalitaan ni na Mizaki at Tamero na kaarawan ni Kitaro, at nagpa siya na gawin sa kanya ang isa pang birthday party. Hindi maintindihan ni Kitaro kung bakit dahil nagkaroon na siya. Sinasabi nila sa kanya na maaari siyang magkaroon ng maraming mga party hanggat gusto niya dahil ito ay isang selebrasyon para sa kanya. Dapat nilang ipakita na nagpapasalamat sila na ipinanganak siya. Nagulat si Kitaro dahil hindi niya napagtanto na ang pagsilang ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Nagpa siya siyang maghanda para dito sa pamamagitan ng pagsasanay na hipan ang kanyang mga kandila sa isang buga, at pagkanta ng isang birthday song. Sa araw ng pagdiriwang, kinuha ni Kitaro ang cake at umalis nang hindi napapansin ng mga kapitbahay. Tumatakbo siya sa park para makibahagi ang kanyang mga kaibigan sa kanyang pagdiriwang. Ang kanyang mga kaibigan ay mga 4 na pusa na kung minsan ay nakikipaglaro sa kanya sa parke. Nais niyang malaman ng mga ito na nagpapasalamat siya na ipinanganak sila dahil walang sino man ang magdiriwang sa kanila. Kinakantahan niya ang mga ito ng birthday song at hinaipan ang mga kandila sa isang hininga. Naiintindihan ng mga pusa ang kanyang kilos at dinilaan siya bilang ganti. Ang 3 kapitbahay ay naiwan na naghihintay sa kanyang pagbabalik sa kanyang sariling kaarawan. Isang araw, binisita si Kitaro ng kanyang kaibigan na si Takoya, na nagbabalak tumakas. Sinamahan siya ni Kitaro at nalaman ang dahilan kung bakit siya tumatakas. Si Takoya ay may sakit sa paggawa ng mga gawaing bahay, pag-flush ng banyo at iba pa sa bahay. Ang gusto lang niyang gawin ay pumunta sa pinakamalayo hanggat maaari at gawin ang lahat ng gusto niya. Binalaan siya ni Kitaro na huwag balewalain ang kanyang pamilya, ngunit walang pakialam si Takoya. Kung siya ay tumakas, pagsisisihan ng kanyang pamilya ang pagtrato sa kanya ng ganito. Pumunta muna sila sa convenience store para bumili ng merienda, pero kailangang magbayad si Kitaro dahil walang pera si Takoya. Nagulat si Takoya na si Kitaro ay talagang may pera, at nakakabili ng maraming merienda hanggat gusto niya. Pagkatapos ay pumunta sila sa parke at nanatili hanggang gabi. Naisip ni Kitaro na dapat silang pumunta sa pinakamalayo hanggat maaari at magkaproblema pa, tulad ng pagsakay sa tren at pag-alis ng bayan, ngunit tumanggi si Takoya na sumakay ng tren ng mag-isa dahil hindi ito ligtas. Nagulat siya nang malaman na kayang gawin iyon ni Kitaro at wala siyang oras ng pagtulog. Sa tingin niya ay maswerte si Kitaro.
Sinubukan ni Kitaro na sabihin sa kanya na hindi mapalad ang kanyang buhay, ngunit ayaw makinig ni Takoya. Pagkatapos ay nagpasya silang pumunta sa lugar ni Kitaro para matulog dahil hindi mainam ang pagtulog sa parke. Doon napagtanto ni Takoya na naiwan si Kitaro mag-isa sa bahay. Sinabi sa kanya ni Kitaro na wala ang kanyang mga magulang na gumagawa ng mga bagay na ninja, kaya walang mag-alala tungkol sa kanya kung tumakas siya. Masama talaga ang pakiramdam ni Takoya dito, at humingi siya ng tawad at nagpas siyang umuwi. Naiwan si Kitaro na iniisip kung paanong walang dapat mag-alala tungkol sa kanya kung siya ay tatakas, ngunit si Shindo ay nagpakita at pinagalitan siya sa pag-aalala sa kanya at sa iba pa dahil hindi nila siya mahanap sa buong araw. Nagsisimulang gamaan ang pakiramdam ni Kitaro nang malaman niyang may nag-aalala sa kanya, at humingi siya ng tawad. Kinabukasan, dumating si Ayane para ibigay sa kanya ang kanyang allowance at nakakuha ng performance at regalo mula sa kanya. Pagkatapos ng isa pang katapusan ng linggo, bumisita siya muli at nakakuha ng isa pang pagtatanghal. Nakikipaglaro siya at nagpapasaya sa kanya, ngunit pakiramdam ni Kitaro ay hindi siya komportable at nababalisa sa paligid niya. Nagtatanong siya kung bakit, at kinakabahang sumagot si Ayane na siya ay isang taong balisa. Sa sandaling iyon, dumating ang isang delivery para kay Shindo sa pintuan ni Kitaro. Wala si Shindo sa bahay, kaya iniwan nila ang package kay Kitaro. Masyadong mausisa si Kitaro at binuksan ang package para makita ang mga inumin. Nagpasya siyang ibigay ito kay Ayana. Nag-aatubili na tinanggap ito ni Ayana at nauwi sa pagkalasing bilang resulta. Natapos niyang sabihin kay Kitaro kung ano ang iniisip niya tungkol sa kanya. Siya ay kakaiba at bingi sa tono. Natutuwa si Kitaro na marinig na comfortable na ngayon si Ayana upang ipahayag ang kanyang sarili, kaya tinanong niya ito kung saan nanggagaling ang kanyang allowance. Agad na huminto sa pagsasayaw si Ayana sa gulat. Hindi niya inaasahan ang tanong sa sandaling iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na nanggaling ito sa isang donor at paulit-ulit na humihingi ng tawad, sinasabing iyon ang totoo habang umiiyak at nakayuko. Nakatulog siya sa ganoong posisyon, at pinasalamatan siya ni Kitaro sa kanyang mga pagsisikap na protektahan ang kanyang damdamin. Sa lalong madaling panahon, isang summer festival ang gaganapin sa kindergarten, ngunit si Shindo lamang ang nagboluntaryo upang tumulong. Kasama niya si Tamero, Ms. Aki, ang kanyang editor, at ang clerk ng convenience store. May ilang magulang noon na nagchichismisan sa mga kapitbahay dahil hindi sila kahanga-hanga at hindi tunay na magulang ni Kitaro, pero sa pagtatapos ng araw, ang mga kapitbahay ang nag-asikaso sa festival ng kanilang mga anak. Isa sa mga ina, na hindi bahagi ng chismis, ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Shindo para sa kanyang malaking tulong. Sinabi sa kanya ni Shindo na sa kabila ng tagumpay ng pagdiriwang, pakiramdam niya ay mas maganda kung kasama niya ang mga magulang ni Kitaro. Dumating si Kitaro at nagpapasalamat kay Shindo para sa pagdiriwang na ito, at hinihikayat siya ni Shindo na magsaya hanggat maaari. Masaya ang nanay na si Kitaro ay may isang tulad ni Shindo sa kanyang buhay, kahit wala ang kanyang mga magulang. Isang araw, pumunta si Kitaro sa convenience store kasama si Shindo para bumili ng tissue. Inirerekomenda sa kanya ng manggagawa doon ang isang mamahaling tatak na malasotla. Binili ito ni Kitaro, habang si Shindo ay bumili ng generic at mura. Habang pauwi, ipinagmamalaki ni Kitaro ang mga mamahaling tatak ng tissue kay Shindo, lalo na't matamis ang mga tissue. Naguguluhan si Shindo tungkol doon. Sa palagay niya ay maaring ang amoy ang pinag-uusapan ni Kitaro, ngunit nang maglaon, sa gabi, habang nanonood ng TV, nakita niya ang isang panayam ng isang lalaki na nag-uusap tungkol sa kung paano siya kumakain ng tissue noong siya ay bata pa, mag-isa at gutom. Naalala nito ang sinabi ni Kitaro na matamis ang tissue sa susunod na pagpunta nila sa convenience store. Tinanong ni Shindo si Kitaro kung matamis ang lasa ng dating brand, at sinabi ni Kitaro na oo. Pagkatapos ay sinuri ni Kitaro ang isa pang brand at sinabing ang mga sangkap ay nutritional. Ibinigay sa kanya ni Shindo ang generic na brand, at sinabi sa kanya na hindi na niya kailangang kumain ng tissue dahil hindi na siya nag-iisa. Napagtanto ni Kitaro na ito ay totoo. May tao na siya ngayon sa tabi niya. Pag-uwi niya, nagluluto siya ng buong pagkain na may maraming side dishes. Sa sandaling iyon, binisita siya ni Shindo dala ang isang bulletin board para sa isang klase sa yoga. Nagulat siya sa dami ng pagkain ni Kitaro, at sinabi sa kanya ni Kitaro na palagi siyang kumakain. Dumating si Ms. Aki upang tingnan din ang board at nakita ang pagkain.
Siya ay humiling na subukan ang ilan, at pinayagan siya ni Kitaro. Natapos silang lahat na kumain ng sabay-sabay matapos magtaka si Shindo kung bakit napakaraming pagkain ang ginawa ni Katero kapag kumakain siyang mag-isa. Ngunit hindi nag-aalala si Mizaki tungkol dito. Kinabukasan, naghahanda si Kitaro ng hapunan at inanyayahan ang kanyang tatlong kapitbahay na kumain ng magkasama. Gumawa siya ng gulay at beef stir-fry. Ang mga kapitbahay ay nalilito na ang pagkain ay hindi kasing dami noong nakaraang gabi, ngunit tiniyak ni Kitaro sa kanila na ang stir-fry ay masarap. Kapag kinain nila ito, nalaman nilang totoo ito, ang pagkain ay kamangha-mangha. Ito ang nagpapasaya kay Kitaro dahil kumakain siya kasama ng mga tao, kaya naman isang ulam lang ang ginawa niya. Siya ay kadalasang gumagawa ng mas maraming pagkain kapag siya ay kumakain ng mag-isa upang hindi siya makaramdam ng pag-iisa. Ngunit sa susunod na gabi, bumalik siya sa kanyang mga gawi at gumawa ng mas maraming pagkain dahil kumakain siya ng mag-isa. Sa isang araw ng paaralan, gusto ng guro na gumawa ng palabas ang mga bata para sa araw ng mga magulang. Hiniling ni Kitaro na gampanan ang papel ng nakangiting anak. Nagulat ang guro at ibang mga bata sa narinig dahil hindi pa nila siya nakitang ngumiti. Gayunpaman, ipinakita sa kanila ni Kitaro na siya ay isang profesional sa peking pagngiti, at ito ay parang natural at cute. Ginulat niya silang lahat dito. Sinabi ng guro kay Shindo ang tungkol dito mamaya. Masama ang pakiramdam niya na kailangang magpeke ng ngiti si Kitaro. Nais niyang masiyahan din siya sa kanyang mga araw ng kindergarten. Ipinaliwanag ni Shindo kung paano siya nakarelate kay Kitaro, dahil matagal din siyang hindi ngumiti matapos siyang mawalan ng mga magulang. Sa tingin niya ay ganoon din ang ginagawa ni Kitaro dahil mahirap din ang pinagdadaanan niya. Pagkatapos, sumapit ang Parents' Day. Ginagawa ng mga bata ang palabas, at ipinako ni Kitaro ang nakangiting anak. Pinupuri siya ng guro at hiniling na ngumiti ng mas madalas, ngunit ang alam lang ni Kitaro ay peking ngiti. Nakakapagod ang paggawa niyan buong araw. Sa tingin niya, peke rin ang ngiti ng guro kahit pagod na at napapansin niya ito. Nabigla ang guro dahil totoo naman. Nangako si Kitaro na hindi sasabihin kahit kanino, at pinasalamatan niya ito ng isang tunay na ngiti. Isang gabi, manonood si Kitaro ng meteor shower paakyat ng bundok kasama si Ryota. Humingi ito ng tawad sa kanya dahil sa pag-alis niya ng walang palem. Hindi naman galit si Ryota sa kanya dahil hindi naman niya kasalanan iyon. Isa pa, balewala ito dahil tinupad niya ang pangako nilang sabay na panoorin ang meteor shower. Humingi ng paumanhin si Kitaro sa pagkuha ng kamera ni Ryota nang umalis siya. Gusto lang niyang may maalala siya. Kinuha ni Ryota ang kamera, at binigay sa kanya ang memory card para magkaroon siya ng mga alaala nila magpakailanman. Nagsisimula ang meteor shower, at ang dalawang magkaibigan ay lumikha ng isa pang magandang alaala na magkasama. Nang maglaon ay pinaprint ni Kitaro ang mga larawan nila ni Ryota para matingnan niya ito kung kailan niya gusto. Pagkaraan ng ilang oras, pumunta si Kitaro upang isumite ang manuskrito ni Shindo sa kanyang editor dahil may sipon si Shindo. Gumagawa siya ng usapan, na nakakainis sa editor kahit hindi niya sinasabi. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Kitaro na may asawa na ang editor at may mga anak na ikinagulat niya. Binawi niya ang manuskrito at pinauwi niya ang editor dahil linggo ngayon, at sobrang miss na miss siya ng kanyang mga anak. Nagulat ang editor sa kanyang katapangan at iniimbitahan siya sa kanyang tahanan para sa ilang merch ng Tonod Salmon. Hindi makatanggi si Kitaro sa Tonod Salmon at tinanggap niya ito kaagad. Pagdating nila doon, nag-e-enjoy si Kitaro sa paglalaro at pagkuha ng mga litrato ng life-size na manika ni Tonod Salmon. Ngunit pagkatapos ay nagsimula siyang sumama ang loob dahil ang editor ay dapat na gumugugol ng oras sa kanyang mga anak. Kinabukasan, binisita ng editor si Shindo para talakayin ang manuskrito at sinabi sa kanya kung gaano ka-mature si Kitaro. Ipinaliwanag niya na dinala niya siya sa kanyang bahay dahil gusto niyang minsan lang siyang magsaya bilang isang bata. Kapag siya ay aalis, si Kitaro ay lumalabas upang salubungin siya at sinabi sa kanya na siya ay bibisita muli sa kanyang bahay balang araw. Pumunta sina Kitaro at Shindo sa convenience store, at nakita ni Kitaro na buntis ang clerk ng tindahan. Hindi niya alam ito, gayunpaman, kaya ipinapalagay niya na napilitan siyang kumain ng maraming pagkain upang matulungan siyang hindi kumain ng marami. Binibili niya lahat ng ginagawa niyang sample. Isang araw, tinanong niya siya tungkol sa kanyang timbang, at ipinaliwanag ng babae na siya ay nagdadala ng isang sanggol.
Inakala ni Kitaro na ang mga sanggol ay dinadala sa isang pitch, ngunit sinabi sa kanya ng ginang na ang isang sanggol ay ginawa kapag ang isang ina at isang ama ay nagmamahalan. Nagulat si Kitaro na gawa rin siya sa pagmamahalan ng kanyang nanay at tatay. Nalulungkot siya, lalo na kapag sinabi ng ginang na ang mga sanggol ay isang regalo na nagdudulot ng saya. Iniisip niya kung regalo rin ba siya. Tinanong pa niya ang pusa sa parke kung talagang nagdulot siya ng kagalakan sa kanyang mga magulang. Isinulat niya sa kanyang journal na susubukan niya ang kanyang makakaya upang magdala ng kagalakan, at ibibigay ito kay Ayana kapag dinala niya ang kanyang allowance, ngunit hindi maintindihan ni Ayana kung ano ang ibig niyang sabihin dito. Hindi nagtagal, isang bagong nangungupahan, si Akashi, ang dumating sa pintuan ni Kitaro upang magpakilala at mag-alok sa kanya ng regalo. Mangungupahan siya ng isang buwan para sa mga layunin ng negosyo. Nakikiusap siya kay Kitaro na maging kaibigan niya sa buwang iyon para hindi siya malungkot. Tinanggap ito ni Cat Arrow, at sa gabi, naghahanda siyang pumunta sa paligan kasama si Akashi. Ipinaalam niya ito kay Shindo at ihahatid siya ni Akashi at susunduan siya sa paaralan para sa buwan. Okay lang naman dito si Shindo, though iniisip ni Kitaro na nagseselos siya. Sina Kitaro at Akashi ay gumugugol ng maraming oras na magkasama at nalaman nilang kaina-hinalang marami silang pagkakatulad. Pagkaraan ng ilang sandali, humingi si Akashi kay Shindo ng impormasyon tungkol kay Kitaro dahil tumanggi si Kitaro na sabihin sa kanya ang anumang bagay na personal. Naging kaina-hinala si Shindo kaya tumanggi siyang ibunyag ang anuman at hiniling kay Akashi na igalang iyon. Kinagabihan, tumawag si Akashi sa isang tao at sinabi sa kanila na natagpuan nila si Kitaro na may hawak na larawan niya sa kanyang kamay. Lumalabas na nagtatrabaho siya para sa ama ni Kitaro. Si Tam Arrow, na naghihinala rin kay Akashi ay dinadalaw sa kanyang silid kasama si Shindo. Sinuhulan niya siya para ibunyag kung kanino siya nagtatrabaho, at agad na tumiklop si Akashi. Inamin din niya na plano niyang sabihin sa ama ni Kitaro ang lahat ng natuklasan niya dahil iyon ang kanyang trabaho. Ngunit tiniyak niya sa kanila na si Kitaro ay protektado ng batas dahil may restraining order laban sa ama ni Kitaro. Naniniwala si Akashi na pinakamahusay na si Kitaro ay nakatira kasama ang kanyang tunay na magulang upang siya ay maging masaya. Nakakainis ito kay Tam Arrow, at nang susuntukan na niya si Akashi, nagpakita si Cat Arrow at namagitan. Hiniling niya kay Tam Arrow na itigil ang pang-aapi kay Akashi, at umalis si Tam Arrow kasama si Shindo na pinag-iisipan ang mga salita ni Akashi. Pagkatapos ng gabi, tinanong ni Kitaro si Akashi kung sasabihin niya sa kanyang ama na nahanap na niya siya, na ikinagulat ni Akashi. Hindi niya inaasahan na nalaman ni Kitaro ang kanyang pagkatao. Kinaumagahan, hiniling ni Kitaro kay Shindo na ihatid siya sa paaralan at ipinaliwanag na kailangang umalis kaagad si Akashi. Pinuntahan ni Shindo ito upang sabihin ito kay Tam Arrow, na agad na inisip na si Akashi ay umalis upang magulat sa ama ni Kitaro. Nalaman din ito ni Mizaki, at nagpatrolya silang tatlo sa mga tarangkahan ng kindergarten ni Kitaro. Gusto nilang makasigurado na si Kitaro ay nasa tabi nila sa lahat ng oras. Pagkatapos ng klase, inihatid ng tatlo si Kitaro sa bahay habang binabantayan ang kanyang ama, na nakakuha ng atensyon ng mga dumadaan. Hindi nila sinasabi kay Kitaro kung bakit nila ito ginagawa, pero may ideya siya. Kahit sa gabi, ang tatlong kapitbahay ay nagbabantay sa kanyang pintuan at sinasamahan pa siya sa bathhouse ng magkasama. Habang pabalik, naiinis si Kitaro sa kanila dahil sinabihan niya silang huwag gawin ito at umalis. Kalaunan ay binisita siya ni Shindo sa kanyang silid at tinanong siya kung bakit pinilit niyang mamuhay ng mag-isa. Sumagot si Kitaro na ito ay dahil gusto niyang maging malakas at tumangging magdetalye pa. Kinabukasan, bumalik si Akashi at kinausap si Kitaro habang ang iba pang mga kapitbahay ay nagmamasid ng mabuti. Hiniling niya na sumama si Kitaro sa parke para makipagkita kay Takoya, at pumayag si Kitaro. Sinusundan sila ng mga kapitbahay, at ipinaalam ni Akashi na darating ang ama ni Kitaro kinabukasan upang makita si Kitaro. Nag-aalala sila at naisip nilang tulungang aalis si Kitaro. Gayunpaman, inihayag ni Akashi na nagsinungaling siya sa ama ni Kitaro tungkol sa totoong address ni Kitaro, kaya hindi sila dapat mag-alala tungkol sa anumang bagay. Ang dahilan ay dahil si Akashi ay nagkaroon din ng isang kaila-hilakbot na pagkabata na may mga peklat upang ipakita para dito, kaya naiintindihan niya ang mga pinagdaanan ni Kitaro. Habang nasa parke, nakakita si Takoya ng langgam at nabigla.
Tinulungan siya ni Kitaro at hinihikayat siyang maging sapat na malakas upang maharap ang isang langgam. Nagsasanay na rin si Kitaro na maging matatag para makasama niya ang kanyang ama balang araw. Nais niyang matulungan siyang labanan ang kanyang mga demonyo, na nagpapahiwatig na sinisisi niya ang kanyang sarili sa pag-uugali ng kanyang ama. Iniisip niya na kung siya ay magiging mas mabuti at mas malakas, ang kanyang ama ay magiging mas mahusay sa pakikitungo sa kanya. Napagtanto ito ng mga kapitbahay, at habang pauwi, kinarira ni Shindo si Kitaro at natalo dahil wala na siya sa forma. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na maging kanyang karibal upang sila ay maging malakas na magkasama. Nagliwanag si Kitaro sa pananabik at agad na tinanggap ito. Inaasahan niyang lumakas kasama ang kanyang kapitbahay. Alam ni Shindo na hindi ito magbabago ng anuman, ngunit gusto niyang tulungan si Kitaro na maging malakas ang pag-iisip upang malampasan niya ang kanyang mga paghihirap. Isang araw, si Kitaro ay tinawagan ng isang scammer, at sinabi niya sa kanya na ang may-ari ng bahay ay nasa labas at babalik sa loob ng 5 minuto. Tumawag muli ang scammer sa loob ng 5 minuto, at sinabi sa kanya ni Kitaro ang parehong bagay. Ito ay nagpapatuloy sa buong araw, at ang scammer ay naiinis kay Kitaro. Gayunpaman, nag-usap sila ng kaunti, at nalaman ng scammer na si Kitaro ay nasa kindergarten at nabubuhay mag-isa. Nagsisimula siyang makaramdam ng sama ng loob para sa kanya, ngunit naaalala rin niya na siya ay isang talunan na ama rin. Sa anumang paraan, sinabi niya kay Kitaro na mayroon siyang problema sa pera sa trabaho at dapat niyang ipasa ang mensaheng ito sa may-ari. Gayunpaman, hindi iyon gagawin ni Kitaro. Gusto lang niyang manatili sa telepono kasama ang scammer. Kabusen kasi ng tatay niya ang scammer. Kung dati ay mabait siya sa kanya, hinihiling pa niya sa kanya na purihin siya para sa mahusay na trabaho, na nagpapaalala sa scammer na hindi niya sinabi iyon sa kanyang anak. Para magbayad sala, pinuri niya si Kitaro, at pinasalamatan siya ni Kitaro bago ibinaba ang tawag. Sa pagtatapos ng buwan, hiniling ni Kitaro sa mga kapitbahay na magsagawa ng farewell party para kay Akashi, dahil aalis siya. Binigyan pa niya siya ng magnifying glass bilang regalo sa pamamaalam, at nagpapasalamat si Akashi. Pagkaraan ng ilang oras, isang batang babae sa klase ni Kitaro, si Karina, ang humiling na bisitahin ang kanyang bahay upang maglaro pagkatapos ng klase. Sinundo ni Shindo ang mga ito at pinangangasiwaan sa buong hapon. Hindi naman talaga magkaibigan sina Karina at Kitaro kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin nila. Nakaupo lang sila at nakatitig sa isa't isa, dahilan para maging awkward ang lahat. Nagmumungkahi si Shindo ng laro ng mga baraha, at sumang-ayon ang mga bata. Kinabukasan, nagpa siya si Karina na bisitahin muli si Kitaro, at kailangang gumawa si Kitaro ng isang bagay na masayang gawin dahil nakakainip ang paglalaro ng baraha para kay Karina. Kinabukasan, nagpa siya si Karina na bumisita ng paulit-ulit. Isang araw, pinakiusapan siya ni Kitaro na tumambay na lang sa kanyang mga tunay na kaibigan dahil hindi man lang ito nag-e-enjoy sa kanya. Sinabi ni Karina na wala siyang pakialam. Isa pa, okay lang ang nanay niya dito. Naalala ni Shindo ang narinig mula sa mga nanay na sismosen na nawala ng trabaho ang tatay ni Karina, at kinailangan nilang ibenta ang bahay. Kaya naman, kinumpronta niya ang nanay ni Karina pagdating nito para sunduin si Karina. Napag-isip-isip niya na ayaw niyang madamay si Karina sa kanyang mga kaibigan dahil sa sitwasyon nila, kaya pinaramdam niya sa kanya ang sitwasyon ni Kitaro na gumaan ang pakiramdam. Hindi iyon gusto ni Shindo at hiniling sa kanya na huwag nang hayaang bisitahin muli ni Karina si Kitaro. Kinuha ng nanay si Karina at umalis. Habang pauwi, tinanong niya si Karina kung nasiyahan ba siya sa piling ni Kitaro, at sinabi ni Karina na hindi, ngunit ayos lang na makipaglaro sa kanya kung ito ay magpapasaya sa kanyang ina. Napagtanto ng ina kung gaano siya naging kakilakilabot at humingi ng paumanhin kay Karina. Isang araw, nagkasakit si Kitaro sa paaralan ngunit tumangging kilalanin ito dahil magmumukha siyang mahina. Tinatawagan si Shindo para ihatid siya pauwi, ngunit tumanggi siyang umalis. Ang isa pang bata na nagngangalang Clay, na palaging nagkakasakit, ay nagsabi sa guro na hindi maganda ang pakiramdam niya, at dinala siya ng guro sa nurse. Bago sila makarating doon ay tinanong siya ni Kitaro kung bakit siya laging umaamin ng kahinaan sa harap ng klase. Sumagot si Clay na ito ay dahil ayaw niyang ipasa sa iba ang kanyang karamdaman, para makapag-isip sila kung ano ang gusto nila habang sila ay nananatiling malusog. Nagulat si Kitaro dito. Hindi niya naisip na ganoon, kaya humingi siya ng tawad sa pag-aakalang mahina si Clay at umalis si Clay.
Sumang-ayon si Kitaro na umalis kasama si Shindo pagkatapos mapag-isipan na ang lakas ay dumadating sa maraming iba pang anyo kaysa sa isang malusog na katawan. Bago matapos ang linggo, binisita ni Ayane si Kitaro at inanyayahan siya sa isang paglalakbay upang tingnan ang isang apartment. Sa tingin niya ay napakarami nitong alam tungkol sa pamumuhay mag-isa, kaya marami itong itutulong sa kanya. Sumakay sila ng tren at nakarating kaagad sa apartment complex. Ito pala ang dating tinitirhan ni Kitaro at ng kanyang mga magulang. Mukhang hindi masyadong masaya si Kitaro sa pagbabalik dito, ngunit sumang-ayon na maganda ang apartment. Tinanong niya kung binabasa ni Ayana ang kanyang mga journal, at kinumpirma niya ito bago humingi ng tawad. Ang dahilan ay dahil nagsulat si Kitaro tungkol sa isang marka ng mantsa sa kanyang kisame na katulad ng sa bahay ng kanyang mga magulang. Nakalimutan niya kung nasaan ito, kaya sa tingin niya ay dinala siya ni Ayana doon upang mahanap ang marka. Lumingalinga siya sa paligid at sa wakas ay nakita niya ito. Tahimik niya itong tinitigan ng ilang sandali bago sinabi ni Ayana sa ahente na hindi para sa kanila ang lugar. Isang araw, nagpunta si Kitaro upang mangolekta ng ilang mga dahon upang makakain at nakilala ang isang lalaki kasama ang kanyang dalawang nakababatang kapatid. Sila ay mahirap at kumakain din ng mga dahon dahil hindi nila kayang bumili ng pagkain. Nalaman ng lalaki na si Kitaro ay hindi mahirap at namumuhay mag-isa. Hinihiling niya sa kanya na alagaan ang kanyang mga kapatid habang siya ay pumupunta at may aasikasuhin. Nanatili doon si Kitaro kasama ang mga bata hanggang huli, ngunit hindi bumalik ang lalaki, at nagsimulang umiyak ang mga bata. Nagpasya siyang iuwi ang mga ito at nadatnan niyang bumantong hininga ang lalaki sa labas, kumakain ng chips. Ang mga bata ay masaya na makita siya at kinuha ang kanyang mga chips para sa kanilang sarili. Ikinalulungkot siya nito dahil gusto lang niyang mapag-isa kahit saglit nang hindi nag-aalala tungkol sa kanila. Masyadong pabigat para sa kanya ang pag-aalaga sa kanila mula nang iwan sila ng kanilang mga magulang. Hindi maintindihan ni Kitaro kung bakit ganito ang nararamdaman ng lalaki, ngunit sa lalaki, malinaw na sila, kasama si Kitaro, ay itinapon na ng kanilang mga magulang. Mariing hindi sumasang-ayon dito si Kitaro. Hindi niya iniisip na natapon na ang isa sa kanila. Dahil hindi sila magkasundo, lumayo ang lalaki at ang kanyang mga kapatid kay Kitaro, naiwan siya sa labas. Muli niyang binibisita ang mga bata sa ibang araw, ngunit bago siya makapasok sa kanilang gusali, narinig niya ang ilang kababaihan na nag-uusap tungkol sa mga bata na kinuha ng child services. Naniniwala din ang mga babae na ang mga bata ay inabandona at ito ay kakilekilabot ngunit hindi pa rin sumasang-ayon si Kitaro. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-move on siya at inanyayahan si Ms. Aki na ibahagi ang ilang mga treat na nakuha niya mula sa landlady. Sumama sa kanila si Shindo, at nakakita sila ng anunsyo sa TV para sa Toad Salmon the Movie. Si Kitaro ay natuwa para dito, dahil ito ay nag-uudyok sa kanya na maging kasing lakas ni Toad Salmon. Naging inspirasyon ito kay Ms. Aki na maging matatag din at makipaghiwalay sa kanyang mapang-abusong kasintahan. Hindi maganda ang reaksyon ng kanyang nobyo, at pinilit niyang magsuot ng mask para itago ang kanyang mga pasa. Tinitingnan ni Kitaro ang kanyang makeup at tinanong kung ano ang nangyari. Nagpasya si Ms. Aki na sabihin sa kanya at kay Shindo na ang kanyang kasintahan ay humihingi ng pera sa kanya, at ini-stalk siya kapag sinubukan niyang baliwalain siya. Masyado siyang natakot na iwan siya, at ngayon ay nasaktan siya nito. Dumating din si Tamero at nalaman ito. Pinayuhan ni Shindo na isang cut ni Ms. Aki ang pulisya, ngunit iminumungkahi ni Tamero na pahirapan ang lalaki mismo. Sinabihan siya ni Kitaro na mabilis na umalis sa kanyang apartment, at sa kanyang trabaho bago siya mahanap ng kanyang kasintahan at gumawa ng mas masahol pa. Patuloy niyang ginugulo siya sa buong susunod na araw, para makapagmadali siya at umalis. Nang sa wakas ay mahuli siya ni Ms. Aki, napagtanto niya na mahal pa rin niya ang kanyang kasintahan. Sinabi ni Kitaro sa kanya na kailangan niyang lumipat upang hindi niya gawing masamang tao ang kanyang kasintahan. Ginawa niyang masamang tao ang kanyang ama, kaya ayaw niyang magkamali si Ms. Aki. Napahagulgol si Ms. Aki sa pag-iyak dahil ang hirap umalis ng biglaan, ngunit sa wakas ay ginawa niya ito at humingi ng tawad kay Kitaro sa pag-alis niya kahit na nangako siyang mananatili ng tuluyan. Niyakap niya ito at sinabing mahal niya ito. Nakasuot ng maskara si Kitaro kaya walang makakakita at huhusga sa kanya sa pag-iyak nito, ngunit hindi iyon gagawin ni Shindo at Tamero dahil alam nila na ang ilang palm ay maaaring nakakasakit ng puso.
Makalipas ang ilang oras, nanonood si Shindo sa mga pelikula kasama si Kitaro at tatlo niyang kaibigan. Masyadong madaldal at super active ang magkakaibigan kaya pinagsisisihan ni Shindo ang desisyon niyang isama sila. Si Kitaro naman ay hindi nagsasaya. Gusto niyang panoorin ang Toad Salmon, ang pelikula, ngunit ang kanyang mga kaibigan ay nagmungkahi ng isang 3D dinosaur na pelikula sa halip. Pagkatapos ng pelikula, gusto ng magkakaibigan na ipagpatuloy ang paglalaro sa mall, ngunit nagalit si Kitaro at pinigilan ito. Iminungkahi niya na umuwi na sila para makapag-focus si Shindo sa kanyang trabaho. Nagpasya silang lahat na umalis, at habang sinusundo ang mga kaibigan ni Kitaro, sinabi ni Kitaro kay Shindo na nadismaya siya sa kanya dahil sa kasiyahan niya kasama ang kanyang mga kaibigan. Pakiramdam niya ay hindi siya pinansin sa buong oras. Natatawa si Shindo dahil nagseselos si Kitaro bigla, pero humingi siya ng tawad. Pagkatapos ay muli niya itong dinadala sa mga pelikula para mapanood niya ang Toad Salmon. Isang araw, nakilala ni Kitaro ang anak ni Tamero, si Yota, na bumisita sa kanyang ama. Wala si Tamero, kaya hinihintay siya ni Yota kasama si Kitaro. Hindi nagtagal ay bumalik si Tamero at nagulat na makita ang kanyang anak. Hindi siya masyadong masaya dahil hindi dapat nandoon si Yota. Noon pa man ay iniisip ni Tamero na ayaw siyang makita ni Yota, ngunit ang ina ang nagsinungaling tungkol doon. Sinabihan niya si Yota na umuwi dahil nagsinungaling siya sa kanyang ina. Suplado siyang magsalita kay Yota, hindi katulad noong kasama niya si Kitaro. Pagkatapos ay tinawagan niya ang ina upang kunin siya, at nadismaya si Yota na hindi siya makasama ng kanyang ama. Umiiyak siya at umalis. Sa sandaling wala na siya, sinundot ni Kitaro si Tamero gamit ang kanyang larwang espada para sa pagtataboy kay Yota kahit na palagi siyang nagsasabi tungkol sa hindi siya nakikita ng sapat. Ipinaliwanag ni Tamero na gusto niyang lumaki si Yota na sumunod sa mga patakaran, at hindi gawin ang gusto niya sa lahat ng oras. Hindi niya ito tinalikuran dahil hindi niya ito mahal. Walang ama ang gagawa noon, kahit ang ama ni Kitaro. Pagkatapos ay nagsimula siyang umiyak dahil ayaw niyang gawin ang ginawa niya, at inaalo siya ni Kitaro sa pagiging mabuting ama. Pagkaraan ng ilang sandali, isang bagong kapitbahay, si Tanya, ang lumipat sa lumang silid ni Mizaki. Nagiging mahigpit siya kina Shindo at Tamero ngunit sinubukan niyang maging palakaibigan kay Kitaro, kahit na hindi siya komportable sa kanya. Napansin ito ni Shindo at hiniling sa kanya na sunduin si Kitaro sa paaralan isang araw. Ginagawa niya ito, at sa gabi, sinabi ni Kitaro kay Shindo ang tungkol dito. Napagtanto din niya na hindi komportable si Tanya sa kanyang paligid at nais niyang hindi ito ang kaso. Kaya naman, hiniling ni Shindo sa kanya na maging malapit kay Kitaro, kahit na hindi siya mahilig sa mga bata. Naiinis si Tanya dahil ayaw niyang husgahan ito ng lipunan. Sinisikap niyang maging komportable sa tabi ng mga bata at hindi kailangang panghinaan ng loob. Kinabukasan, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaro kay Kitaro, at sinabi nito sa kanya na ang kanyang mga magulang ay katulad din niya sa paligid niya, ngunit nalampasan nila ito. Nangako siyang tutulungan siya. Sina Tanya at Shindo ay nakahinga ng maluwag nang marinig na si Kitaro ay hindi nasaktan sa kondisyon ni Tanya. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang tumaba si Kitaro, na ikinabahala ni Tanya. Sinabi ni Shindo sa kanya ang tungkol sa kanyang nakaraang sitwasyon sa pamilya, na nagpaisip sa kanya na maaaring siya ay labis na kumakain. Nang maglaon, habang bumibisita kay Shindo, nakita niya ang menu ng mga bata sa kindergarten para talakayin sa susunod na pulong. Hiniling niyang dumalo sa pulong sa ngalan ni Shindo, at pumayag siya. Sa pulong, ginagawa nila ang pagkain sa menu para sa mga bata at kanilang mga magulang. Pagkatapos kumain, binibigyan ng mga bata si Kitaro ng kanilang natirang pagkain, at sa wakas ay nakita ni Tanya kung bakit tumataba si Kitaro. Sa tingin ng mga magulang at guro ay malaki ang gana ni Kitaro, ngunit ginagawa lang niya ito dahil ayaw niyang mag-aksaya ng pagkain, kaya kumakain siya kahit hindi siya nagugutom. Masama ang pakiramdam ng mga magulang, at ipinangako ng guro kay Tanya na may gagawin siya tungkol dito sa susunod na pagpupulong. Sa dulo, tinipon ni Kitaro ang lahat ng bata, at hinabol nila si Tanya upang tulungan siya sa kanyang kalagayan. Isang araw, inanyayahan ni Kitaro ang kanyang mga kapitbahay sa kanyang museo sa kanyang silid, upang ipakita sa kanila ang kanyang pinakapinagmamahalaang koleksyon. Marami sa mga bagay sa koleksyon ay mga bagay na ibinigay sa kanya ng mga kapitbahay at ilang guwantes na naiwan ng kanyang ina.
Pinahahalagahan niya ang mga guwantes dahil ginamit niya ang mga ito sa paglaba at pagpapakain sa kanya noong bata pa siya. Nagulat ang mga kapitbahay, at nagalit si Tanya. Hiniling niya sa kanya na itapon ang mga guwantes dahil ito ay basura, hindi kayamanan. Sinubukan ni Shindo at Tamero na makialam, ngunit lalo siyang nagalit. Ito ay nagpapaalala sa kanya na ang kanyang sariling ina ay gumawa ng parehong bagay dahil siya ay napupuot sa kanya. Humingi ng paumanhin si Kitaro dahil gusto niyang itago ang mga guwantes. Ipinaalala nila sa kanya ang kanyang ina, na hindi maaaring hawakan siya ng hindi suot ang mga ito dahil naiinis siya sa kanya. Gusto niyang mahawakan siya muli nito sa pag-uwi nito. Sa isang araw, nakatagpo ni Kitaro si Tanya sa istasyon ng tren pagkatapos niyang mawalan ng trabaho. Nandyan siya para ibahagi ang kanyang payong sa mga nangangailangan dahil umuulan. Ito ang kanyang tradisyon sa tag-ulan. Nag-aalok siya na makibahagi kay Tanya, ngunit tumanggi siya dahil mayroon siyang sarili, kaya't nakikibahagi siya sa iba. Nagpatuloy ito sa loob ng ilang araw, at napagtanto ni Tanya na maraming customer si Kitaro. Palihim niyang sinusundan siya at nakikita kung paano niya ito nakukuha. Palagi siyang umaalis na may basang balikat na nag-aalala sa kanya. Tinanong niya siya tungkol dito, at ibinunyag ni Kitaro na itinuro sa kanya ng kanyang mentor na ito ang paraan kung paano mo ipinapakita na nagmamalasakit ka sa ibang tao, ibinibigay mo sa kanila ang halos lahat ng payong, na magpapabasa sa iyong balikat. Ang tagapagturo ay walang iba kundi ang kanyang ama, na dati ay gumagawa ng parehong bagay. Gayunpaman, walang pakialam ang kanyang ina at mas nagtalukbong ang kanyang sarili, na nagpabasa sa kanyang balikat. Nais ni Kitaro na isang araw ay maipakita niya sa kanyang mga magulang na nagmamalasakit siya sa kanila, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang balikat habang nananatiling tuyo sa ulan. Pinupuri siya ni Tanya dahil dito at tinatanggap ang pagbabahagi ng payong sa kanya. Hawak niya ang payong at pinananatiling tuyo ito habang nababasa ang balikat niya. Nag-aalok si Kitaro na hawakan ang payong sa hinaharap, at sabik na tinanggap ni Tanya. Sa kanilang tarangkahan, sinalubong ni Kitaro at Shindo si Kazuko, na naging dahilan upang hindi komportable si Shindo. Agad siyang niyaya ni Kitaro sa kanyang silid para makakwentuhan siya habang kumakain ng banana curry. Habang kumakain sila, isiniwalat ni Kazuko na narinig niyang nakakakuha ng allowance si Kitaro bawat linggo. Pagkatapos ay humingi siya ng pabor sa kanya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang oras, dumating si Ayane sa silid ni Shindo dahil nag-aalala siya na humihingi ng karagdagang pera si Kitaro. Hindi niya sinabi kung bakit, kaya kailangan ni Ayane ng tulong tungkol doon. Napagtanto ni Shindo na maaaring si Kazuko ang dahilan at hinarap siya isang gabi. Sinabi sa kanya ni Kazuko na sila ni Kitaro ay nagpaplanong lumipat ng magkasama sa ibang apartment na napakamahal. Nag-aalala si Shindo dahil palagi niyang iniisip na gusto ni Kitaro na maging malakas sa pamamagitan ng pamumuhay mag-isa. Iniisip ni Kazuko na mas mabuting magsama sila dahil nakatira sila sa iisang bahay ampunan dati at halos pamilya. Pagkatapos ay sinabi ito ni Shindo kay Ayane, at nagpasya si Ayane na gumawa ng background check kay Kazuko. Pagkatapos, pumunta si Shindo upang tanungin si Kitaro tungkol sa kanyang plano na manirahan kasama si Kazuko, at kinumpirma ito ni Kitaro. Nagpanggap si Shindo na hindi big deal, ngunit sa kaibuturan niya, nalulungkot siya na mas pamilya si Kazuko at Kitaro kaysa sa kanya at kay Kitaro. Muling binisita ni Ayane si Shindo at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa malaking utang ni Kazuko, na biglang nagsisimulang mabayaran. Nagpa siya ang dalawa na sabihin ito kay Kitaro sa susunod na araw, ngunit hindi nila magawa, at sa huli ay tumanggi si Kitaro na pag-usapan pa ang bagay na iyon. Dahil dito, nagpa siya silang harapin si Kazuko tungkol sa kanyang utang. Itinatanggi niya ang lahat, at mas pinili niyang huwag na rin itong pag-usapan dahil ito ay negosyo nila ni Kitaro. Nagagalit ito kay Shindo dahil lubos na nagtitiwala si Kitaro kay Kazuko. Lumayo siya, at sinundan siya ni Ayane sa likod. Pagkatapos, dumating si Kitaro sa likod ni Kazuko at sinabi sa kanya ang tungkol sa Reg Along na kuha niya para sa kanya. Pumasok sila sa loob habang sina Ayane at Shindo ay nakikinig sa kanilang pag-uusap sa pamamagitan ng dingding. Hiniling ni Shindo kay Ayane na hayaan muna ang bagay na ito sa ngayon para maisip ni Kitaro ang mga bagay sa kanyang sarili. Ang dapat lang nilang gawin ay subukang suportahan siya. Sa kwarto ni Kitaro, nag-aalala si Kazuko na baka may sinabi sa kanya sina Shindo at Ayane na hindi maganda kay Kitaro.
Sinabi ni Kitaro na gusto nila, ngunit kilala na siya nito, kaya hindi na niya kailangang marinig ito mula sa kanila. Laking gulat ni Kazuko dahil akala niya ay paniniwalaan ni Kitaro ang kanyang mga kasinungalingan. Gayunpaman, hindi galit si Kitaro sa kanya. Binibigyan pa siya ng allowance niya. Wala siyang pakialam na magnanakaw at sinungaling si Kazuko, ganoon na siya mula nang tumira sila sa bahay ampunan. Ang mahalaga lang sa kanya ay magkaibigan sila, at magkadikit ang magkakaibigan anuman ang mangyari. Pagkatapos ay binigyan niya siya ng isang bag ng mga barya dahil ang allowance ay hindi pera na kanyang kinita sa kanyang sarili, ngunit ang mga barya ay kinita niya. Nakuha niya ang mga ito sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga lata. Masama ang pakiramdam ni Kazuko sa kanyang ginawa. Umiiyak pa nga siya dahil hindi naging ganito kabait ang mga tao sa kanya. Humingi siya ng tawad at nagpasalamat kay Kitaro. Sa mga susunod na araw, si Kitaro ay patuloy na nangongolekta ng mga lata dahil umaasa siyang balang araw ay tunay na makakasama niya si Kazuko. Ibinunyag ni Ayane na binago na ni Kazuko ang kanyang buhay, at may magandang trabaho na ngayon para ibalik ang perang kinuha niya kay Kitaro. Nais ni Kitaro na makapagtayo siya ng isang malaking kastilyo para sa lahat ng mga tao sa kanyang buhay upang manirahan kasama niya, kabilang ang kanyang mga magulang. Ito ang kanyang bagong pangarap, at sinabi niya ito ng may malaki at tunay na ngiti. Habang tumatagal ay nagiging abala si Shindo sa kanyang trabaho, kaya naman ang isa sa kanyang dating nobya na si Mildred ay sumando kay Kitaro sa paaralan. Si Mildred ay mananatili kay Shindo ng ilang araw. Nakita niya kung gaano kalapit si Shindo kay Kitaro at sa tingin niya ay masamang ideya iyon, kaya nagpa siyang lumapit kay Kitaro at gumawa ng mga bagay para dito para makapag-focus si Shindo sa kanyang trabaho. Sinabi rin niya ito kay Kitaro at ginamit ang salitang pasanin, na nagpapaisip sa kanya na naging pabigat siya kay Shindo sa lahat ng panahon. Kinabukasan, sinabi niya kay Shindo na hindi na niya kailangan pang gumawa ng kahit ano para sa kanya. Hindi maintindihan ni Shindo kung bakit, kaya sinundan niya sila ni Mildred sa paligan sa halip na gawin ang kanyang trabaho. Hindi ito gusto ni Mildred at nilinaw niya na walang oras si Shindo para sa mga bagay tulad ng pakikipag-bonding kay Kitaro, at pagkuha sa kanya ng mga lugar. Napagtanto ni Shindo na maaaring may sinabi si Mildred kay Kitaro at sinabi sa kanya na hindi na niya babaguhin ang kanyang nakagawian. Kinabukasan, sinusundan niya sina Kitaro at Mildred sa paaralan, ngunit pagod na pagod siya dahil hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa trabaho magdamag. Naiinis si Mildred sa kanya at tinanong kung ano ang schedule niya sa araw na iyon. Sinasabi lang ni Shindo na deadline ng manga niya, na ikinagalit ni Kitaro. Iyon ay dahil mayroong isang showcase sa kindergarten, at ang guro ay nagpadala ng mga polyeto para dito. Gayunpaman, hindi ibinigay ni Mildred ang polyeto kay Shindo, kaya hindi niya alam sa oras ng palabas. Si Mildred ay lihim na pumupunta sa paaralan habang si Shindo ay nananatili sa bahay at gumagawa ng kanyang manga. Napakalungkot ni Kitaro sa kabuuan ng lahat, at napansin ito ng guro. Gayunpaman, biglang sumulpat si Shindo at binago ang mood ni Kitaro, na naging masaya at masigasig. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang sinabi ni Mildred tungkol sa pagiging pabigat kay Shindo at muling nalungkot. Alam din pala ni Shindo ang tungkol sa showcase at nagsisinungaling kay Mildred. Hindi niya maintindihan kung bakit nandoon ito at may pakialam pa nga kay Kitaro gayong hindi niya ito magulang. Sinagot ni Shindo na gusto lang niyang nandyan para sa kanya dahil ang bawat bata sa paaralan ay may mga magulang maliban kay Kitaro. Dagdag pa, si Kitaro ang nag-udyok sa kanya na magtrabaho ng husto sa kanyang manga, kaya ayaw niya itong bigwan. Tanggap ni Mildred na mali siya sa pagsisikap niyang baguhin ang kanilang nakagawian. Nang maglaon ay humingi siya ng paumanhin kay Kitaro sa pagsisikap na paghiwalayin sila, at hinikayat siya na naruroon din para kay Shindo. Pumayag si Kitaro na makipag-ayos kay Shindo at naroon din para sa kanya. Isang araw, hinihintay ni Kitaro na dumating ang kanyang ikalimang tagahatid ng pahayagan, dahil huli na siya. Mayroon siyang 5 subscription, na kakaiba sa delivery guy, na hindi mapigilan ang pag-iisip tungkol dito. Nang mapagtanto niyang si Kitaro ang talagang nag-subscribe sa mga pahayagan, natatakot siya na baka may pumilit sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Kitaro na dapat niyang gawin ito dahil mag-isa siyang namumuhay. Kapag may nangyaring masama sa kanya, tatambak ang mga dyaryo sa kanyang pintuan. Sa ganoong paraan, mapapansin at susuriin siya ng mga tao.
Gayunpaman, sa katotohanan, si Kitaro ay naghahanap lamang ng mga ulat sa iba't ibang mga trahedya na nakakaapekto sa kanyang ina or ama. Kapag hindi niya mahanap ang mga pangalan ng mga ito sa mga pahayagan, magaan ang pakiramdam niya dahil ibig sabihin ay ligtas pa rin sila. Sa ibang araw, nakakita siya ng ulat sa TV para sa isang shopping arcade sa Konomi Station. Naaalala ni Kitaro ang pagpunta doon minsan, ngunit hindi niya maalala ng eksakto kung saan iyon. Kaya, hiniling niya kay Shindo na dalhin siya doon kinabukasan. Gusto niyang pumunta sa sementeryo kung saan nakaburol ang kanyang lolo't lola. Pagdating nila doon, bumili siya ng mga bulaklak at hinahanap ang kanilang puntod para magbigay galang. Hindi niya kilala ang mga ito dahil nasawi sila bago siya ipinanganak ngunit umaasa siyang maaari niyang tanungin ang kanyang ina tungkol sa kanila balang araw. Sinimulan ng dalawa ang paglilinis ng libingan, at nakita ni Shindo ang pangalan ng ina ni Kitaro sa gilid ng libingan, ngunit hindi niya sinabi kay Kitaro. Tinatakpan pa niya ito gamit ang katawan niya para hindi makita ni Kitaro. Nagbigay galang si Kitaro at hiniling sa kanyang mga lolo't lola na sabihin sa kanyang ina, kapag bumisita ito, na maayos ang kanyang kalagayan. Habang ginagawa iyon, nakarinig siya ng mga yabag at sabik na tumangala, umaasang makikita ang kanyang ina, ngunit iba pala itong babae. Siya ay naging dismayado at tinanong si Shindo kung makikita pa ba niya ang kanyang ina. Nagpa siya si Shindo na magsinungaling at sinabing oo, na nagpapaasa muli kay Kitaro. Nagtitiwala siya na hinding-hindi magsisinungaling si Shindo sa kanya, kaya naniniwala siya na balang araw ay makikita niya ang kanyang ina. Umuwi sila at nakita nila sina Tamero at Tanya sa gate. Lahat sila ay masayang naglalakad sa loob parang isang pamilya.